Minsan pa nga, tubig kanal ang ginagamit ng mga nasusunugan. 47 kaso na ng sunog ang naitala ng BFP para sa buwang ito. 17 rito, residential area ang tinupo. Kaya mismo Bureau of Fire Protection na ang nagsabing importanteng may fire extinguisher ang mga bahay. Malaki raw ang pakinabang nito para agad maapula ang apoy at hindi na ito kumalat pa. Napaka-importante niyan actually sa residential areas kasi karamihan ng sunog natin nangyayari sa mga residential. No? Kailangan meron po tayo nito at marunong po tayong gumamit. 3 uri ng fire extinguisher ang nasa merkado ngayon. Ang hexafluoropropane na kulay berde ang basyo. Naglalabas ito ng kemikal na pumapatay sa 3 elemento ng apoy, partikular ang init, langis at oxygen. Sa mga industrial establishment naman, ginagamit ang foam fire extinguisher na naglalabas ng foam na panlaban sa flammable liquid gaya ng LPG, lubricant at iba pang kemikal na gamit sa pabrika. Ang kulay pulang basyo ay ang dry chemical fire extinguisher naman ang karaniwang gamit sa mga bahay o condominium. Nagkakahalaga ito ng mahigit 1,000 piso pataas. Ang pinakamagandang kunin sa mga residentials ay yung dry chemical dahil ito yung pinakamadaling i-operate. Madali rin daw gamitin ang fire extinguisher. Ang bilis! Kung meron na kayong fire extinguisher sa bahay, ang kailangan nyo lang tandaan ay yung acronym na PAS o PAS. Ang ibig sabihin ng letter P ay pull the pin para ma-unlock lang, no? Para lumabas yung laman nito. And then A, aim the nozzle. Yung pag-aim nyo dapat mismo sa base dahil doon ang gagaling yung pinaka-apoy niya, no? Para mabilis maapula yung apoy. And then squeeze. Side to side in sweeping motion para lang kayo nagwawalis. Diba? Oh. Patay ang apoy. Sa ginawang inspeksyon ng BFP kahapon sa ilang establishmento sa San Juan at Quezon City, kapansin-pansing may mga fire extinguisher na nakaantabay rito. Gayon din sa mga sinihan at iba pang lugar na puntahan ng mga tao. Dito lalabas yung chemical pag inabot niya yung required na init. Kahit hindi summer, kahit hindi Christmas season, kailangan laging handa kami. Ininspeksyon din ang bahay sa Barangay Salapan. Napansin ang mga posibleng panggalingan ng sunog gaya ng circuit breaker, ang sira-sirang electrical outlet at ang mga kortinang malapit sa kalan. Payo ng BFP, bukod sa pagtuturo sa mga barangay ng tamang pag-aapula sa apoy, importanteng may fire extinguisher din ang bawat barangay na pwedeng magamit ng mga residente sa panahon ng sunog. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong uso ang sunog dahil sa init ng panahon, iba na ang may alam. Maging handa para makaiwas sa sunog at maagapan ang pagkalat nito. Magplano, magsiguro, makibalita para I am ready. Chika Minute! Kinumpirma ng Kapuso host na si Grace Lee na magre-resign na siya sa kanyang radio program. Bukas ang last episode ni Grace matapos ang 4 na taon na pagdi-DJ sa kanilang morning radio show. Personal reasons daw kung bakit aalis si Grace. Mamimiss daw ni Grace ang listeners nila pero gusto raw muna niyang tumutok sa kanyang website, hosting at sa iba pa niyang pinagkakaabalahan. Confident naman daw si Grace na may sapat ng hosts ang kanilang show kaya pwede na raw siyang magpaalam dito. It has come to a point in time na I need to move on from the show. Parang dumating na rin ako sa point na I think I need to leave and open a new chapter in my life. Hindi lang isa, kundi 2 ang leading ladies ni Richard Gutierrez sa bago niyang Kapuso program. Nariyan si Sara Labati at si Carla Abellana. Nakapipirma lang ng exclusive contract sa GMA. Makisika kay Aubrey Carampet. Certified Kapuso pa rin si Carla Abellana. Ngayong hapon, pumirma siya ng 3-year exclusive contract sa GMA Network kasama ang kanyang manager na si Arnold Vegafria. Sa panig naman ng GMA, naroon sina GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon, GMA President and COO Gilberto Duavit Jr. at OIC ng entertainment group na si Lilibet Razonable. Inamin ni Carla na may offers ang ibang network sa kanya, pero mas pinili raw niyang manatiling Kapuso. Nasa puso na talaga kasi syempre ang laki ng utang na loob ko sa GMA. Sila naman talaga yung nagbigay sa akin ng opportunity para makagawa ako ng sarili kong pangalan sa industriyang to. Tapos I think ultimately it's the people. I love everybody here.
hindi lang yung mga artista but everybody I get to work with sa production, lahat ng nakakasama ko dito. So parang ayaw kong iiwan. There were, of course, certain press releases, online tweets releases that may have raised certain doubts whether Carla would remain a Kapuso. Ito naman siguro ay patibay na there was nothing to really be concerned about at, well, Carla is and continues to be a Kapuso. Excited na raw si Carla na simulan ang susunod niyang proyekto kung saan makakatambal niya si Richard Gutierrez. I really love the story. Nung una pa lang na present yan sa amin, sabi namin maganda to. Nagustuhan talaga namin. Tapos ang gaganda ng mga pangalang kasama dyan, ng mga makakatrabaho ko. Kanina nag-story conference na ang bagong primetime series na may working title The Rancho Paradiso. Bukod kay Carla, makakatambal rin ni Richard si Sara Labati. Very challenging daw para kay Richard ang bago niyang role dahil this time, hindi na siya isang superhero. Dahil nga matagal akong hindi nag-traditional soap opera and you know, I've been asking also GMA for a project like this for a long time. So finally, it's here. I'm very excited din kasi makakasama si Carla. First time ko rin siya makakatrabaho. First time ko makakatrabaho si Sara. So, you know, it's gonna be exciting. Very fresh team up. Si Sara naman, dream come true na maging leading lady ni Richard. Na-crush na raw niya noong nasa Starstruck pa siya. Hindi naman ikakaila o itatago na he's very good looking, di ba? And magaling siya. So, talagang na ko na parang wow. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. At yan naman may init kong chika this Wednesday night. Tutukuli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Tia Guanyo. Mel, Mike? At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinuprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.